Pagdating nila sa mansyon, napansin ni Ariana na hindi man lang gumalaw si Emmanuel. Payapa tong natutulog sa kandungan niya, tila isang hell na walang bahid ng kakulitan. Napangiti siya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi siya makapaniwala na ang batang halos ikabaliw niya kanina ay ganito pala kapag tulog. Tahimik, kalmado at mabait. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, agad lumapit si Zephyr. Tahimik tong sumilip at nakita ang anak na mahimbing pa rin sa pagkakatulog. "He is still asleep?" Mahinang sabi ni Ariana. Tumango si Zephyr at walang imek na yumuko para buhatin ang bata. Hindi agad nakagalaw si Ariana nang maramdaman niya ang kamay ni Zephyr na marahang humawak sa tagiliran ni Emmanuel. Kasabay nito ang pagdampi ng likod ng palad ng lalaki sa kanyang hita. Naparunok siya ng bahagya. Muntik na siyang mapaigtad pero pinigilan niya ang sarili. Malapitan na ngayon ang mukha ni Zephyr sa kanya. Ramdam ni Ariana ang init ng hininga nito at ang bahagyang pagkakabangga ng balikat nila habang inaangat nito si Emmanuel. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Parang may kung anong puwersa na humahatak sa kanya palapit dito. Napakabango ng lalaki. Amoy mamahaling pabango na may halong natural na presensya. Di siya makatingin ng direkta sa mga mata ni Zephyr, kaya naman pinili na lang niyang pagmasdan ang natutulog na si Emmanuel. "Salamat," mahina pero seryosong sabi ni Zephyr matapos buhatin ng anak. Napatingin si Ariana, nagulat sa pasasalamat nito. Ilang segundo silang nagkatitigan, walang nagsalita, hanggang lumayo na si Zephyr, buhat si Emmanuel, papasok sa loob ng mansyon. Habang nakaupo pa rin sa loob ng sasakyan, napanunok ulit si Ariana. Ba't parang biglang ang init ng paligid? Bulong niya sa sarili. At bakit parang may kakaiba sa boss kong to? Tinipik siya ni Kuya Ramil mula sa labas. "Ma'am, pasok na po tayo?" Napahima siya sa dibdib. "Kalma lang, Ariana. 10 milyon. 10 milyon." Paalala niya sa sarili habang mabilis na pinawi ang tensyon na bumalot sa kanya, sabay baba ng sasakyan. Pagpasok ni Ariana sa silid, halos mapahiga agad siya sa kama. Pagod na pagod ang katawan niya pero mas pagod ang isip niya sa lahat ng nangyari maghapon. Di pa man siya nakakaya ng maayos, may kumatok na sa pintuan. "Ariana?" Tawag ng boses mula sa labas. Kilalang kilala niya yon. Agad siyang tumayo at pinuksan ang pinto. Nakatayo si Zephyr sa labas. Nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon pero kahit ganon, hindi pa rin ito matatakpan ang natural nitong tindig at karisma. "Yes, sir?" Tanong niya, medyo kinakabahan. "Can I talk to you for a moment?" Seryosong mukha nito at walang alinlangan, pumasok sa silid ng imbitahan niya. Umupo si Zephyr sa upang malapit sa bintana, habang si Ariana naman nanatiling nakatayo. Tahimik muna ang paligid bago muling nagsalita ang lalaki. "I noticed something." Panimula ni Zephyr. Tinapunan siya ng tingin. "Emmanuel slept earlier than usual. He usually doesn't fall asleep until past midnight." Napakunot ang noo ni Ariana, medyo nahiya. Baka po napagod talaga siya sa biyahe at sa dami ng ginawa namin kanina." "Ano bang ginawa niyo?" Tanong ni Zephyr habang pinagmamasdan siya. Medyo nailang si Ariana. Naglalaro po kami." Tumakbo siya, nagtago, tapos nakita niya po yung mama ko na nagkakayod ng niyog. Ayun, gusto niya rin pong subukan. Marami po siyang nagawa kaya siguro napagod. Sandaling natahimik si Zephyr pero parang pinipigilan ng iti. "So, you let my son climb trees and play with coconut husks?" Hindi naman po ako nagpabaya eh." Depensang sagot ni Ariana. "Nandun po ako sa tabi niya palagi. Ayoko rin naman po na masaktan siya." Tahimik ulit si Zephyr pero sa mga mata nito, parang may kakaibang sigla. Hindi siya sanay na marinig ng anak niya ay masayang nakikihalubilo sa iba, sa simpleng buhay, sa isang araw na puno ng kakulitan. "That's interesting," sambit ni Zephyr. "He never acts like that whenever he's here. He always glued to his iPad or throwing tantrums to get attention, but today, he smiled. He played. He even hugged voluntarily." Nag-init ang pisngin ni Ariana. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Baka po kasi bago pa lang ako sa paningin niya. Baka po sa susunod magsawa na rin. Pero umiling si Zephyr. Napatingin si Ariana.
Hindi niya inaasahan ang ganitong salita mula sa isang katulad ni Zephyr. I'm starting to think, maybe you're exactly what he needs. Dagdag pa nito. Para bang may kakaibang kiliti sa loob ng dibdib ni Ariana. Pero agad niya tong pinigilan. Focus, Ariana. 10 milyon. Bulong niya sa sarili. Salamat po. Nahihiyang sagot niya. Tumayo na si Zephyr pero bago pa ito lumabas, saglit siyang lumingon. Just continue what you're doing and make sure he sleeps early again tomorrow. At bago pa siya tuluyang makaalis, binigyan na siya nito ng isang sulyap. Hindi galit, hindi malamig, kundi parang interesado. Pagkasarado ng pinto, napaupo si Ariana sa kama. Ano kayang meron kay boss ngayon? At bakit parang hindi lang ang batang pinapagod ko? Bakit pati puso ko rin yata? Third POV. Kinabukasan, maagang nagising si Ariana. Inayos niya ang sarili para sa unang araw ng pagiging full-time yaya ni Emmanuel Luca. Hindi man niya alam lahat ng dapat gawin, handa siyang matuto. Sakto nag-ayos na siya ng buhok na may kumatok sa pinto. Tok-tok! Ariana, iha? Tawag ni Belen mula sa labas. Agad siyang lumapit at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Belen na may hawak na puting hanger at nakasabit doon na isang maayos pero medyo makapal na uniforme. Kulay navy blue na may mahabang manggas at palda na lampas tuhod. Ito ang uniforme mo, sabi ng mahinahon ni Belen. Pinagbili nito ng Mrs. de Sir Zephyr dati na bawal ang revealing na suot ng kahit sinong babae sa loob ng bahay. Desente, maayos at di nakakahiya sa paningin ng bata. Napangiti si Ariana kahit nagpigil ng buntong hininga. Opo, naiintindihan ko po. Ngunit sa isip niya, grabe naman. Kala mo makakapasok si Maria Clara sa init ng panahon. Tiningnan niyang mabuti ang uniforme, parang pang 60s na governess. Makapal ang tela, mataas ang neckline, parang ginawa para di mo gusto yung umarte ng kung ano. Pwede po bang magpalamig muna bago isuot to? Biro niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kama. Di naman masamang tingnan ng uniforme pero parang hindi lang katawan ang gusto nitong takpan, kundi pati kaluluwa. Napailing na lang si Ariana habang nagbibihes. Well, bulong niya sa sarili habang hinaharap ang salamin. At least, wala na akong kailangan alalahanin na matititigan ni boss ang legs ko. Ngunit sa likod ng isip niya, hindi niya maiwasang tanungin. Ano kayang kwento ng asawa ni Zephyr? Bakit parang galit sa mga damit ng makabago? Napangiti siya na marahan habang sinusuklay ang buhok. Ready na sa panibagong kabanata ng buhay niya sa mansyon, kasamang isang batang likot at isang boss na mas likot ang mata at isip. Bit-bit ang kaunting tapang at antok pa, naglakad ako patungo sa salid ni Emmanuel para gisingan siya. Unang araw ko bilang opisyal na yaya, at kahit alam kong pasaway yung alaga ko, iniisip ko pa rin kung paano ko siya gagawing cooperative sa umagang to. Pero bago pa man ako makalapit sa pintuan ng kwarto niya, bigla akong napatigil. Nasalubong ko si Mr. Grumpy himself, si Zephyr. Nakasuot pa siya ng kulay gray na dress shirt. Nakatupi ng manggas hanggang siko at parang hindi man lang ginulo ng tulog ang itsura niya. Samantalang ako, mukhang bagong gising na may misyon sa buhay. Good morning po. Bati ko kaagad. May patras pa ako. Baka pagalitan na naman ako. Pero tumango lamang siya, seryosong mukha. May tutor si Emmanuel ngayon. Handa mo na siya. Kailangan niyang maligo, magbihis at kumain. Bago pa mag-umpisa ang klase, utos niya. Diretso at walang kulang. Napakurap ako sandali. Tutor? Aba, sosyal. May sariling guro ang bata samantalang ako noon. Nag-aaral ako habang naglalako ng banana Q. Sige po. Ako na pong bahala sa kanya. Sagot ko agad at gusto kong magtanong kung anong subject. Math ba to? Reading? O baka tutorial kung paano magpapakasutil? Tangulang ulit ang binigay ni Zephyr pero bago siya tumalikod, binigyan niya ako ng isang tingin. Yung tingin na parang sinisigurado kung karapat-dapat pa talaga ako sa trabaho kong ito. Nagpakawala ako na mahinang buntong hininga. Okay lang, Ariana. 10 milyon. Kaya mo to. Kahit review pa ng calculus ang ituro nila sa batang to, okay lang. Wala ka pa ring talo? Pag-arap ko sa pinto ni Emmanuel, inihanda ko ng sarili ko sa posibleng gera. Please, Lord,
Sana hindi siya nagtatago sa cabinet o sa ilalim ng kama. Kumatok ako. Emmanuel! Good morning, sunshine! May class ka raw today. Oh, sabay ngiti kahit di pa bukas ang pinto. Sige, Ariana, simula ng laban. Pagkapit ko ng doorknob at pagbukas ng pintuan sa silid ni Emmanuel, agad akong pumasok. Pero sa halip, diretso akong gumalaw gaya ng plano kong gisingin ng bata, ayusin ang kama, ihanda ang gamit. Parang bigla ako naging estatwa. Ramdam ko kasi may nakatitig. Shoot! Napalingon ako sa likod. Hindi pa pala umaalis si Mr. Zephyr. Nakatayo pa rin siya sa may hallway, nakasandal ng bahagya sa pader at nakatitig sa akin. Hindi yung bastos na tingin, pero yung tipong analytical boss mode activated tingin. Napalunok ako. Siguro iniisip niya bakit ganito ang ayos ko. Tiningnan ko rin ang sarili ko. Oo nga naman. Suot ko pa rin ang uniforme kong blouse na medyo hapit, baldang lampas tuhod at high heels. Hindi ito yung usual na suot ng mga yaya. Sa totoo lang, parang ready pa rin ako magbenta ng pabango sa mall. May problema po ba sa suot ko? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Hindi siya agad sumagot. Parang pinag-iisipan pa niya kung dapat ba akong pagalitan, sabihan o i-redesign ang wardrobe ko. Next time, magsuot ka ng mas comfortable. Hindi ka makakagalaw ng maayos niyan, sagot niya. Malamig ang boses. Tumingin ulit siya mula ulo hanggang paa ko bago siya tuluyang tumalikod. Ay, salamat. Pero habang papalayo siya napansin ko, saglit siyang umisi. Ngumiti ba yon o gani-guni ko lang? Napailing ako at lumapit na sa kama ni Emmanuel. Wala na ako sa mood na pag-isipan ang mga tingin ni boss. Pero sa isip ko, okay Ariana, note to self, iwasan ang high heels sa duty at huwag suot na parang magmamodel sa grocery. Nang iyon, gisingin mo na ang baby tornado. Habang abala si Ariana sa pagpili ng damit ni Emmanuel, narinig niya ang mahinang ungol ng inis mula sa loob ng banyo. Ayoko maligo, sigaw ni Emmanuel na parang sinamian ng bulton ng katamaran. Napailing si Ariana habang inaayos ang puting polo at dark blue shorts na bagay sa pilyong bata. May nakahanda na ring medyas at sapatos sa gilid. Maingat niyang nilatag lahat sa kama. Para nag-aayos ng damit na isang maliit na prinsipe. Emmanuel, maganda tong napili ko oh. Mas cool ka dito kaysa kay Spider-Man. Malambing niyang sabi. Habang inaabot ang tawala sa may pinto ng banyo. Paano kapag nakita ka ng tutor mo, tapos amoy pawis ka baka di ka turuan? Tahimik pero ilang segundo lang, sumagot ulit ang bata. Di naman ako mabaho, amoy baby ako. Napangiti si Ariana. Ang kulit talaga nito pero cute din kahit panong angas ng bunganga niya. Naglakad siya papasok sa banyo at kinuha ang basang tuwalya. Mukhang nagbanlaw lang ang bata pero hindi lubusang naligo. Okay, sige. Kung ayaw mong maligo ngayon pero next time ha, promise? Bulong niya sabay kindat. Sige na nga. Sabay irap ni Emmanuel pero inabot din ng bagong damit. Habang pinapalitan ni Ariana ng damit ang bata, naramdaman niya na kahit nakakasuya minsan ang ugali nito, may kakaibang lambing din pala kapag nilapitan na. Hay, 10 milyon. Konting tiis pa, kayanin mo to Ariana? Pagkatapos ko siyang bihisan at ayusin ang kulot niyang buhok na ayaw paawat sa pagkakakulot, dinala ko na si Emmanuel sa dining area. Sinalubong kami ng bango, ng sinangag, itlog at hotdog. Nakakagutom lalo na't hindi pa ako nag-aalmusal. Nasa dulo ng mahabang mesa si Zephyr, nakasuot ng dark gray suit kahit breakfast pa lamang. Parang laging handa para sa board meeting, kahit umaga pa. Biglang hinila ni Emmanuel ang kamay ko. Yaya, dito ka sa tabi ko. Ngumiti ako pero medyo nailang. Hindi na, kakain na lang ako mamaya. Ngunit sa halip na tumigil, lumingon si Emmanuel sa daddy niya at may hirit kaagad. Daddy, pwede ba si Yaya Ariana dito sa mesa natin? Dahan-dahang ibinaba ni Zephyr ang hawak tasa ng kape nang tumingin sa akin na para bang binabasa kung nararapat ba akong makasama sa almusal ng mga Diyos. Parang may silent debate pa sa utak niya. Fine, sagot niya pero malamig ang tono. Just don't drop anything on the table. Umupo ako sa tabi ni Emmanuel.
Nakakakaba pero ayoko ipakita na hindi ako sanay. Habang kumakain si Emmanuel ng itlog, bigla siyang nagtanong, Daddy, babae ba yung tutor ko ngayon? Oo, sagot ni Zephyr habang naglalagay ng jam sa tinapay. Biglang napatigil si Emmanuel at umirap. Ayoko ng babae, gusto ko lalaki. Napatingin ako sa kanya. Muntik ko nang maibuga ang tubig na iniinom ko. Ano na naman to? Bakit naman? Tanong ko habang pinipigil ang tawa. Kasi kapag babae, mahilig sa pink. Ayoko ng pink tapos ang daming sinasabi. Di ako makahinga. Reklamo niya. Kunot ang noo. Napailing si Zephyr. Don't picky. Hindi mo kailangan magustuhan ang tutor mo. You just need to learn. Tahimik ako. Pilit nilulunok ang hotdog kahit parang nabibilaukan na ako sa tensyon ng mag-ama. Pero sa likod ng isip ko natawa ko. Mukhang di lang ako may pasensyang kailangan habaan sa buhay na ito. Ariana's POV. Hindi pa ako tapos sa minom ng juice nang biglang bumukas ang pinto ng dining area. Isang babae ang pumasok, matangkad, maputi, mahabang buhok at sobrang sexy. Sa suot niyang body-hugging dress na para bang hindi siya tutor kundi model sa fashion magazine. Napatingin ako agad kay Zephyr. Tinitingnan ko anong reaksyon niya. Tahimik siya pero sa pagkakatingin niya, para bang sinisipat ang babae mula ulo hanggang paa. Teka lang, seryoso ba to? Good morning, Mr. Zephyr. Bati ng tutor sabay ngiti na parang may sparkle pa. I'm Cherry, the new tutor. Tumayo si Zephyr at tumango. Welcome, that's my son, Emmanuel. Ngunit bago pa makalapit si Cherry sa bata, bigla na lang nagsalita si Emmanuel ng malakas. Ew, I don't like her. She looks like Barbie. Napamulagat ako. Patay. Tumigil si Cherry sa paglalakad at obvious na napahiya siya. Napakong tingin niya kay Emmanuel para bang hindi makapaniwala na narinig niya yon. Napatingin ako kay Zephyr at ayun na nga, nagdilim ang mukha niya. Emmanuel? Mariin ang boses niya at punong-puno ng otoridad. Pero daddy, tangka ng bata. Enough, singhal ni Zephyr. You don't talk to adults like that. Apologize, now. Napay ako si Emmanuel. Mukhang alam niyang napasobra siya. Sorry po, bulong niya. Tahimik lang si Cherry pero halatang may kirot sa mata. Ako naman hindi ko alam kung saan ako lulugar. Para ako pang nahihiya para sa kanilang lahat. Naglakad na lang ako papunta kay Emmanuel at parahang hinimas ang likod niya. Next time, whisper mo na lang sa akin kung ayaw mo, okay? Bulong ko. Pero sa totoo lang gusto ko ring tumawa sa sinabi niya. Mukhang pareho kami ng first impression. Kanina pa ako nakaalalay sa gilid ni Emmanuel habang tinuturuan siya ni Teacher Cherry. Pero halata talagang wala siya sa mood. Nakakunot ang noo. Palipat-lipat ang tingin sa paligid. At kung hindi lang dahil sa tingin ni Zephyr na parang may CCTV akong dala sa katawan, baka kanina pa siya tumayo at nagtatakbo. Emmanuel, can you read this line for me? Malambing na tanong ni Cherry habang nakangiti at yumuyuko pa ng bahagya na para bang tinatarget ang camera ng isang photoshoot. Wala akong gana. Mahinang bulong ni Emmanuel pero rinig na rinig ko mula sa pwesto ko. Napatingin ako kay Zephyr na nakaupo lamang sa isang sulok. Nakahalukip-kip habang seryoso ang tingin. Bantay sarado talaga. Pero hindi ko maiwasang mapansin na tuwing gumagalaw si Teacher Cherry, palihim siyang tinitingnan ni Sir Zephyr. Parang mas mabahaba pa nga ang tingin niya kaysa pagtingin niya sa anak niya. So, sino ba talagang binabantayan niya? Si Emmanuel ba o si Teacher Cherry? Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naiirita at hindi ko rin alam kung dahil lang sa suot ni Cherry na para bang mas gusto niyang turuan si Zephyr kesa sa bata o dahil ako tong parang nasa standby mode dito. Parang invisible yaya. Napabuntong hininga ko. Focus, Ariana. Huwag kang magpapadala sa kung ano man ang iniisip mo. Wala ka sa lugar. Pero kahit paulit-ulit kong sinasabi yun sa sarili ko, hindi ko maiwasang mapatingin din kay Zephyr. At nang lumingon siya, nagkasalubong ang mga mata namin. Mabilis akong yumuko at nagkunwaring inaayos sa mga papel ni Emmanuel. Great! Ako, Ariana, gulo to. Pupunta lang ako ng banyo ha? 1 minute lang.
Maalam ko kay Emmanuel habang patuloy siyang nagkukunwaring nagbabasa ng libro pero halatang wala talaga sa loob. Tumango lang siya at nagroll pa ng eyes. Napailing na lamang ako bago ko lumakad palabas ng silid. Paglabas ko, dumiretso agad ako sa powder room sa hallway. Kanina pa kasi ako nai-stress sa tutor. Sa amo kong tila mas interesado sa cleavage kaysa sa spelling ng anak niya. At sa sarili kong mga iniisip. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, agad kong nilabas ang phone ko at tinawagan si Beth. Ring ring! Hello, Beshi! Sagot agad ni Beth sa kabilang linya. Energetic as always. Beth, buntong hininga pa lamang yon pero alam na agad din niya. Ay girl, ba't parang lunod ka sa sarili mong emosyon dyan? Stress na yaya o stress na selosa? Napatas ang kilay ko kahit ako lang mag-isa. Wala akong selos. Hoy! Ba't parang may kulangot ka sa utak mo habang nagsasalita? Spill! Napahawak ako sa dibdib ko at sumandal sa pader. Si Emmanuel may tutor na. Sexy! Mukhang mas gusto pang turuan si Sir kaysa sa bata. Narinig ko ang malakas na tawa ni Beth. Ay, Beth, delikado yan. Nasa teleserye vibes ka na. Hindi naman ako ganun, no? Wala akong pake kung magka-think sila ni Teacher Cherry. Ang akin lang, ewan, ang hirap. Parang liit-liit ko kapag nandun siya. Bes, unang-una, wala kang dapat ika-insecure. Maganda ka, matalino ka, may puso ka para sa bata. Tingin mo ba may ganun sa Cherry? Mukhang saglit lang yan. Malay mo may something din. Yung boss mong si Sir Zephyr sa'yo. Napahagalpak ako sa tawa. Tumigil ka nga dyan. Makakaingay ka. Basta best, stay classy, stay professional. Pero kung sakaling magka-love triangle yan, send mo agad sa akin ng chika ha? Napailing ako. Oo na. Babalik na ako, tinahanap na ako ni baby boss. Love you, Besh. Update mo ako later. Binaba ko na ang tawag. Saka ko huminga ng pailalim. Ariana, kalma lang. Hindi ka pwedeng maapektuhan sa mga ganyang eksena. You are here to work, not to compete with a sexy tutor. Pero bakit nga ba? Parang may kurot sa dibdib ko kanina. Pagbalik ko ng silid, agad kong naramdaman ang kakaibang atmosphere. Tahimik si Emmanuel, nakatungo habang kinakalikot ang lapis niya. Pero ang mas tumama sa akin ay yung nakita kong eksena sa tapat niya. Si Teacher Cherry. Imbes nakatutok sa bata, nakatayo sa gilid, nakapamewang, hawak ang phone na parang may kausap habang panay ang sulyap kay Sir Zephyr. Nabalang nagbabasa ng mga dokumento sa maliit na table sa gilid ng silid. Hindi ko maiwasang mapataas ang kilay. Talaga lang ha? Tutor on the phone during class hours? Tapos pa-sweet smile pa habang pinapanood si boss? Hindi rin pala akong nakakapansin.